pinag-uusapan nila yung paggabay ng Panginoon. At sabi ko nga, may kinalaman sa ating huling pag-aaral, of course, for this particular time. Tatalakayin na po natin yung huling topic natin about the perseverance of the saints. Yung pagpapatuloy ng mga hinirang ng Diyos. At kung makikita nyo sa kabuuan ng mga pag-aaral natin on the doctrines of grace, sa katuruan ng biyaya, talagang makikita nyo ang sentro lahat ay ang Diyos. At yung last time na tinalakay natin, yung unconditional election, ang walang kondisyong paghirang ng Diyos, ibig sabihin, kung ang Diyos ang gumawa, siya ang magpapatuloy, kaya definitely, ang bawat mga totoong anak ng Diyos, magpapatuloy hanggang sa wakas. Diba? Yan naman ang sabi ng Bible. At kung matatandaan nyo, isa sa mga tinalakay nating verses would be Romans 8:30. Napakaganda sapagkat iyan yung pagpapatuloy, golden chain of redemption. Yung mga unang kinilala ng Diyos, sila naman yung itinalaga niya, at yung mga tinalaga niya, sila yung kanyang mga tinawag. Yung mga tinawag niya, sila yung mga tinuring na ganap, at yung mga itinuring niyang ganap, sila rin yung kanyang niluwalhati. All in the past tense. Kasi sa isip ng Diyos, tapos na yan. It's a done deal. Those who were foreknown were predestined, and they were called, and they were justified, and they were glorified. Kaya, pag napasama daw tayo sa bilang ng mga ito, walang sino mang pwedeng mawala. Di ba? Sabi nga ng Panginoon sa John 17, iningatan niya lahat ng ibinigay sa kanya ng Ama, at walang isa mang nawala. Ibig sabihin, hindi talaga kasama si Judas doon in the first place. Kaya andun yung ating eternal security. Pero kapag pag-uusapan po natin yung doctrine of the perseverance of the saints, higit pa dyan ang gusto nating maunawaan. Ang ibig sabihin, dahil kumikilos ang Diyos sa atin, ang mga tinubos ng Panginoon ay magpapatuloy at gusto nilang magpatuloy sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Kasi may nabasa ako dati, ang tangi lang nilang pwedeng ipangbato para sabing hindi totoo ang perseverance of the saints. Ang pagpapaliwanag ba naman, kasi sa inyo nakasalalay ang kaligtasan niyo. Saan namang nanggaling yun? Kung ba ikaw nagpapatuloy, sa'yo nagsimula at sa'yo nanggaling yung kaligtasan? Di ba? That's the only way mapabulaanan mo ito kasi napakaraming talata sa Biblia na nagsasabi na totoong magpapatuloy ang mga anak ng Diyos hanggang sa katapus-tapusan. Now remember, election is unconditional, but glorification is not. Ang paghirang ng Diyos sa atin, walang condition yan. Wala nga tayong kinalaman dyan eh. Pero yung glorification natin, yung pagbabago sa atin hanggang makarating sa langit, maraming dadaan ng proseso yan, pero sigurado pa rin dahil nasa kamay ng Diyos. Kaya sa huling pag-aaral natin ito, talakayin natin ng ilang mga katotohanan to summarize the doctrine of the perseverance of the saints. First of all, we must remember, our faith must endure to the end if we are to be saved. Ang ating pananampalataya ay dapat tumagal hanggang sa katapus-tapusan kung tayo ay maliligtas. Now, ibig sabihin, kung ginamit ng Panginoon ang Ebanghelyo para bigyan tayo ng pananampalataya, ito rin ang gagamitin niya na paraan yung Ebanghelyo para manatili yung ating pananampalataya. Di ba kaya nga sinasabi natin, yung Ebanghelyo, yung mabuting balita ng kaligtasan, of course, kailangan ng mga hindi mananampalataya. Pero tayo rin bilang mananampalataya, kailangan bumabalik sa isip natin na uunawaan natin yan. Sapagkat yan ang magbibigay sa atin ng pagpapatuloy. Hindi pwede na wala na tayong pakialam na magpatuloy pagkatapos na nating sumampalataya. Di ba may mga ganyan? Nakilala ko na naman siya, ayos na yun. O ngayon, anong kasunod? Simula pa lang yung pagkilala sa Panginoon eh. Kailangan magpatuloy ngayon tayo sa paglakad sa kanyang mga salita at sa pananampalataya sa kanya. There is a fight of faith to be fought. Merong pakikipaglaban ng pananampalataya na dapat nating ilaban. Hindi po pwedeng wala tayong gagawin. At yung mga hinirang ng Diyos,
na pinag-aralan natin, sila ang makikipaglaban ng pananampalataya nyo. Kasi mahalaga sa kanila ang Panginoon, mahalaga yung pananampalatayang ipinagkaloob sa kanila. At dahil nga, ito ay makapangyarang biyaya ng Diyos, siguradong magtatagumpay tayo. Hindi naman kasi sa ating sariling lakas eh. Sa Diyos lahat, galing iyan. Tingnan niyo po yung 1 Corinthians chapter 15, verses 1 and 2. Napakagandang pagpapaliwanag ni Apostle Paul pagdating sa ebanghelyo na kanyang ipinangaral at yung ebanghelyo na nakapagliligtas sa atin. Tingnan niyo po, sabi 1 Corinthians 15, 1 and 2, ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita sa ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong pangahawakan, malibang kayo sumampalataya ng walang kabuluhan. Napakalinaw, di ba? Yung ebanghelyong ito, tinatanggap yan. Pero hindi lang basta tinatanggap, pinaninindigan sapagkat niyayakap mo yan eh. At sabi, ito daw ang paraan ng Diyos para sa ating kaligtasan kung matatag ninyong panghahawakan. Ibig sabihin, merong mga nagsimula pero hindi matatag na pinanghawakan, hindi nagpatuloy. Sabi doon, yun daw yung mga sumampalataya na walang kabuluhan. Pwede pala yan at maraming ganyan. Nadala lang ng emosyon, di ba? Sabi nga, gaya-gaya lang. Siguro daming, sabi nila, lalo sa panahon yung tumanggap sa Panginoon, nagtaas ng kamay, sama-sama na din sila. Pero hindi nila nararamdaman ang pagkilos ng salita ng Diyos o ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga, pansinin yung term doon, if you hold fast. Ang paghawak mo talaga namang kumakapit ka kasi buhay mo yan eh. Pero hindi ka pinipilit. Ang Diyos ang naglagay sa puso mo. Gusto mo yan. Pag pinag-usapan natin ang isa sa magandang talinagang binigay ng Panginoon para ikumpara, yung parable of the sower, sa ibang translation, parable of the soils, ang talinaga ng mga hasik o talinaga ng mga lupa. Bakit? Yung mga lupa kasi dyan, pinag-usapan yung puso ng tao. Sa tatlong binanggit, lahat naman kasi sila tinanggap yung salita eh. Masaya pa nga eh. Pero hindi lahat nagbunga. At isang halimbawa dito, sabi sa Matthew 13, 20-22, sabi dyan, ang napahasik sa mga batuhan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinanggap ito nang may kagalakan, masaya pa, mabilis tinanggap ang salita. Gayunmay, hindi siya nagkaugat, kundi sandali lamang tumatagal. At kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay kaagad siyang natitisod. Ang napahasik sa mga tinikan ay yung nakikinig ng salita, ngunit sa kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumasakal sa salita at yon ay nagiging walang bunga. Kaya nga ingat tayo. Paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos? Kasi pag mababaw ang pagtanggap mo dyan, hindi ka talaga lumalim, hindi nagbunga. Pag dumating yung mga pagsubok sa buhay, lalo na, eto na, marami ng kaabalisahan. Sabi dyan, dahil sa daya ng kayamanan. Naagaw na yung atensyon eh. Wala na akong panahon sa Diyos. Anong gagawin natin kung wala tayong panahon sa Diyos? Di parang na rin natin sinabing, ayaw na nating mabuhay. At ayaw natin sa buhay na walang God. Sa kanya galing yan eh. Imposible. Yun yung mga hindi nagbunga. Kasi niya, maraming tao, ganyan. At yun yung binabanggit doon sa una nating talata in 1 Corinthians 15:2, believing in vain. Nanampalataya ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, maling pananampalataya. Ito yung mga tao na pwede naman talaga silang lumapit kay Kristo pero ibang dahilan. Napakaraming dahilan para lumapit kay Kristo kasi siya ang magpapagaling sa sakit ko. Maraming ganun, di ba? Yung mga deboto, pupunta po kung saan-saan mga faith healer kasi siya ang kailangan ko ngayong Semana Santa. Di ba? Dami ngayon. Magiging masikip na naman. Mga nakikita namin nag-aanda, Pero hindi dahil sa pag-ibig sa Diyos, hindi dahil sa pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo at sa pagkamuhi sa kasalanan, hindi yun ang dahilan. Pero maraming dahilan. Iba nga lang at mali na dahilan. Kaya hindi
patuloy. Tingnan po natin yung Colossians 1:21 to 23. At dito makikita po natin ang pagkukumpara sa dati nating buhay. Of course, speaking of the Colossian believers, Colossians 1:21 to 23, yung dati at kung anong ginawang pagbabago ng Diyos. Babasahin ko. At kayo, na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa, diyan lumalabas yun di ba? Wala ang Diyos sa buhay, sa masasamang gawa, lumalabas yung puso. Verse 22, ay pinapagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Yung mga dating makasalanan, pero tinubos ng Panginoon at binago niya ang buhay dahil sa kanyang ginawang kamatayan at kabuhay ng muli. Gusto niyang iharap tayo na walang kapintasan. Pero tingnan niyo sabi sa verse 23, kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng ebanghelyong ito. Pinatotohanan niya bakit? Lahat niyang ginawa ng Diyos. Pero dahil may ginawa ang Diyos, gugustuhin niyo magpatuloy. Yun ang sinasabi nating may kondisyon sapagkat nasa proseso tayo Hindi po pwedeng tinanggap mo, wala nang nangyari na pagbabago. No. You would want to continue on maging matatag at matibay sa pananampalataya. Kanina binanggit ko, isa sa mga famous passages na alam natin is Mark 13:13. The one who endures to the end will be saved. Yung endures doon, bears patiently. Pinapasan mo ng may pagpapasensya. Sa Filipino nga, ngunit ang makapagtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kasama ba yung pagtitiis? Oo naman. May kasabihan sa Bible College na they that endure to the end shall graduate. Siyempre, yung nagtsaga mag-aral, siguradong magkakaroon ng gantimpala, yung graduation. Parang meron tayong naging masteral na nakuha na ba, sir? Biyaya yan, di ba? So, yung pagtsatsaga, yun sa pag-aaral yun. Much more pagdating sa ating kaligtasan. Kaya ang pinapakita sa atin sa Bible, yung mahabang pagtingin dito Paano sinimulan ng Diyos, paano niya pinagpapatuloy, at paano niya tatapusin. Dapat makita din natin yun. Hindi lang yung isang bahagi, eto na, siguro 10 years ago, ganito ako, masigasig. Ngayon, ayoko na Hindi pwedeng ganon. Pangako ng Panginoon sa churches sa Revelation 2:7, to the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life. Bibigyan niya ng bunga ng puno ng buhay, yung mga nagtagumpay. Sabi sa Revelation 2:10, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Ang bibigyan niya ng korona ng buhay, yung mga nagpatuloy hanggang sa kamatayan. Maraming pagsubok sa panahon nila. At marami pang bahagi in the book of Revelation about that. At yun po, yung sinasabi natin, bakit mahalaga yung perseverance, yung pagpapatuloy. Pero kailangan linawin din natin. Pag sinabing perseverance, hindi ibig sabihin na hindi ka dadaan sa panahon na magdududa ka rin. Sabi nga nila, ang totoong Kristiyano, kahit minsan o ilang beses sa buhay mo, nagkaroon ka ng pagdududa. Bakit? Talaga bang ligtas ako? Bakit nagagawa ko pa yung mga bagay na ayaw ng Diyos? Ba't sumusuway pa rin ako? Masakit yon para sa isang Kristiyano. Pero proof nga yun na anak ka ng Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, wala kang pakialam sa kasalanan Dadating ka sa panahon, magdududa ka. Hindi ibig sabihin na lahat na lang ng araw ng buhay mo simula naging Kristiyano ka, lahat maliwanag. Di ba? May panahon parang ang dilim. Parang napakabigat. Para bang hindi mo kaya na magtiwala ng buong buo. May sagabal Kaya nga yung sinabi ng isang tatay na lumalapit sa Panginoon para sa pagpapagaling ng kanyang anak, sa Mark 9:24, nung tinanong siya ng Panginoon, naniniwala ka ba
Sabi niya, naniniwala ako, Panginoon, pero tulungan niyo po ako sa kawalan ko ng pananampalataya. I believe. Help thou my unbelief. Kahit Kristiyano, dumadating sa panahon, humihina yung pananampalataya natin. Hindi tayo palagi malakas At dapat aminin natin yan. Pero ganito, hindi ibig sabihin, kahit dumadaan tayo doon, hindi na tayo magpapatuloy sa Panginoon. Hindi tayo basta nadadapa at nakalugmok. Diba? Kaya ngayon, the steps of a good man are ordered by the Lord. He delights in His way. Anong sabi? Though he fall, he shall not be utterly cast down. For the Lord upholds him with His hand. Kahit bumagsak tayo, hindi tayo tuluyan, nalalayo, hinahawakan tayo ng Diyos. Babangon at babangon na tayo. Ang delikado, kapag dumating ka sa panahon ng pagdududa o kahinaan at tinalikuran mo si Kristo dahil sa wala ka na makitang pag-asa. Pag maisip nyo nga yung mga unang mga Kristiyano, kung paanong buhay na nila talaga ang kapalit, susunugin sila. Kung hindi mo itatanggi si Kristo, bakit ko naman gagawin yun? Napakabuti nga sa akin. Gawin nyo na, gagawin nyo. Hindi na mahalaga yung buhay nila kumpara sa Panginoon. At kung tayo lumalalim ng mga Kristiyano, dapat lalo na lumalaki ang pag-ibig natin dahil una siyang nagmahal sa atin. Hindi natin siya kayang ipagpalit sa kahit ano paman. Kung ang napakaraming tao, napakadali lang yan, at walang pag-iisip, sasabihin nila, basta uunahin ko itong mga bagay na to bago ang Diyos. Baka naman di ko na magawa lahat yan. Iba ang binagong isip at puso. Kayo muna, Panginoon, bago ako. Masarap ang ginagawang pagbabago ng Panginoon. Ito po yung tinatawag kasi nating apostatizing o yung tuluyang pagtalikod sa pananampalataya. Bakit nakakagulat? Minsan, napakasikat na mga mangangaral. Mayroon pa nga, maraming napalabas ng mga aklat Biglang tumalikod, hindi na daw totoo si Kristo, o niyakap yung LGBTQ, ano nangyari? Again, pwede, dumadaan lang siya sa isang bahagi ng buhay niya at pwedeng ibalik din siya ng Diyos, parang si Samson. May panahon ng paghihina, pero ibinalik ng Panginoon, nasa heroes of faith, or, ang pinakadelikado dyan, kung magtuloy-tuloy. Kaya hindi pwede maging kampante yung Kristiyano na ayos lang yan. Huwag mo na akong paalalahanan kasi dumadaan ako sa period ng buhay ko. Nangihina ako ngayon, huwag mo akong pakialaman. Pinakadelikado yung bakit wala ka ng concern sa kaluluwa mo or hindi mo na iniisip ang Panginoon. Kailangan tayo magpaalalahanan sa isa't isa. Ang isang halimbawa dito na huwag natin daw tutularan, si Esau, kapatid ni Jacob. Tingnan po natin Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verses 15 hanggang 17. Sa unang tingin, sabi ko nga last time when I preached, kung pipiliin mo si Esau at Jacob, si Esau ang pipiliin mo, kaya paborito siya ng tatay niya. Hunter, nangangaso. Tapos, sumusunod sa tatay. Halimbawa si Jacob, malapit sa nanay, pero mandaraya. Sa unang tingin, di ba? Mukhang mabait ito. Pero pinakita dito, ba't hindi dapat tularan si Esau? Bakit? Pakaingatan daw natin, baka mahulog tayo sa biyaya ng Diyos. Merong kapaitan na sumibol sa puso. Mahawa tayo, kagaya ng karamihan. Kaya ingat tayo dun sa hindi mawala-walang sama ng loob. O yung napakatagal ng panahon, hindi mo pa mahingi ng tawad sa Diyos. At yung ibang tao, kinagamit ng kaawayan. Imbis na maayos tayong lahat bilang mga anak ng Diyos, may malaking barrier. Tingnan niyo sabi dun sa 16, tiyakin ninyo na wala daw, kagaya ni Esau, ang buhay pala niya, mapakiapid, lapastangan, ganun ang buhay niya. At walang kwenta, tandaan niyo ang panganay sa panahon yon, sa kanya ang spiritual na pagpapala ng Diyos, doble. Siya ang mangunguna sa kanyang pamilya, sa kanyang lahi. Binaliwala niya yun. Nagutom Parang ang prinsipyo, aanin ko ba naman yan kung ako gutom? Pangsamantala lang. Yun lang ang kanyang pakialam. Pinagpalit. At ang sabi pa doon sa 17, kahit
Gusto na niya, wala na. Lumipas na yung panahon, umiyak man siya, tapos na. Alam niyo yung iniyak ni Esau? Hindi naman dahil sa napalayo siya sa Diyos. Ang iniyak niya, nawala sa kanya yung dapat na nasa kanya. Ba't ba ako napunta sa ganitong kalagayan? At yun ang karamihan. Umiiyak at nagsisisi, lumalapit sa Diyos kasi masama ang kalagayan. Pero kung mabuti kalagayan, hindi lalapit sa Diyos. Ang laki ng kaibahan. Si Jacob, kailangan katagpuin ng Diyos at tinanggal din ng Diyos, binago din siya ng Diyos. Yung mga masasama niyang ugali, binago din ng Diyos. Pero kinatagpo siya ng Diyos. Yun ang malaking kaibahan. Kaya, dito makikita natin, hindi po pwede na nagsimula ng maayos, pero ayaw na magpatuloy. At sa kabilang banda, malinaw din naman sa Bible, lalo na sa New Testament, huwag naman tayong mawala ng pag-asa. Meron kasi mga tao, di ba, pagka nawala ng pag-asa, talaga namang wala nang gustong gawin. Ni ayaw lumapit sa Diyos. Pakiramdam nila, wala nang magagawa ang Diyos sa kanila. Hindi po. Punong-puno din ng kasulatan ng paghikayat sa mga tao na bumalik sa Diyos kahit ano pa ang kalagayan. Kahit sagla ka na sa kasalanan, kapag ikaw nagsisi at sumampalataya, pwede ka pa rin maligtas. O kung Kristiyano ka na, matagal ka nang lumayo, pwede kang tanggapin ng Diyos. Lalo na kung namatay siya para sa iyo, para sa akin. Ito po yung ibig sabihin ng perseverance of the saints. Hindi lahat palaging maayos. Pag dumaan ka sa period ng medyo nahihirapan ka, pwedeng totoo yon, pero hindi ka hahayaan ng Diyos na andyan ka lang. Ibabangon ka niya. Isa pang halimbawa dito is James 5:20. Pag-asa to, di ba? Kaya huwag tayong tumigil na sabihin sa iba ang pag-asa na meron sa Panginoong Jesucristo. Kasi sabi doon, di ba, James 5:20, ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Hindi ba mahalagang bagay yun? Kapag ang isang tao nasagip mula sa kasalanan at nagbalik loob sa Diyos, napakahalaga nun. Yung nga lang daw isang taong maligtas, may kasiyahan sa langit eh. Paano pa kung mas marami yung mabahagian natin ng salita ng Diyos? So malaking bagay yun. At yun ang sinasabi, kapareho rin sa 1 John 5:16 and 17, na ang lumalapit sa Panginoon may pag-asa. Okay? Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy tayong manalangin, patuloy tayong magbahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito po ba ang verse 20 ay pertain to believer or unbeliever? Well, actually, ito nga yung binabanggit yan eh. Sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw eh. So kita nyo, naliligaw siya. Pero kapag ka na hikayat mo siya sa salita ng Diyos, kasi sabi dyan, nailigtas mo yung kaluluwa niyo mula sa kamatayan eh. Kasi pansinin niyo yung sabi sa verse number 19, my brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back. So una, by context, Christian to, na palayo. Okay, brothers, if any of you, let him know. Okay. So, ang application, kapag yun, nagkasalang kapatid, binalik mo sa katotohanan, edi, maliligtas mo siya sa kapamaan. Kasi, una, hindi naman natin alam, kahit nag-profess na yan, alam mo bang Kristyano? We assume, nagsabi siya. Pero palay mo, sa tagal ng panahon, hindi pa pala totoo. Hindi na, ibalik mo siya. Pangalawa, again, doon naman pwede rin, in-extension na yan sa isang unbeliever, mas lalo. Diba? Wala pa siyang pagkakilala sa Panginoon. So, sa dami-dami ng kasalanan ng taong yun, matatakpan ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya, ganun kalagay. Magandang tanong nyo, both for Christians, encourage natin ang isa't isa. Kasi nahihirapan tayo eh. Lahat tayo eh. Malay nyo, yung pinapanalangin natin at binahagian natin, imulat ng Panginoon muli ang mata. After a long time. Or kung unbeliever yan, lalo na. Now, kaya pag sinabi nating perseverance of the saints, hindi ibig sabing perfection. Huwag tayo maghanap ng gano'n. Tayo nga, hindi tayo perfect. Eh. At hindi naman yun ang intention ng Diyos. Pero, siya na nag-iingat sa atin, kahit nadadapa tayo, ibabangon na tayo. Again, sa kamay ng Panginoon.
may pagkakabanggit dito, the saints are not marked most deeply by what they do, but by who they are. Ulitin ko yan ha. The saints are not marked most deeply by what they do, but by who they are. Ang pinaka-totoong katibayan sa atin, hindi yung ginagawa natin, pero kung sino tayo. Tandaan nyo, kasi kung pinanganak tayo, lalabas ng totoo yung pagsunod sa Diyos. Galing sa loob, lalabas. Madaling mag-pretend. Pagka puro ang basihan gawa. Siya na gumawa sa atin, tama yon, ang magbibigay sa atin ng pagpapatuloy. Tatapusin niyo yung kanyang sinimulan. Yun po yun. So, balikan natin yung una nating pinag-aralan, ang ating pananampalataya ay dapat tumagal hanggang sa katapusan kung tayo ay maliligtas. Yun ang katibayang totoo, yung pananampalataya natin. Pangalawa, ang pagsunod na nagpapatunay ng pagbabagong ginawa ng Diyos sa kalooban ay kailangan para sa kaligtasan sa wakas. Obedience, evidencing in a renewal from God, is necessary for final salvation. Yan ang kaibahang ginawa niya. Dati, children of disobedience tayo, mga anak tayo ng pagsuway. Pero nung kumilo siya, naging anak tayo ng pagsunod. Biyaya ng Diyos yan. Philippians 3:12, hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot kung paanong ako ay inabot din ni Kristo, Jesus. Kumilos ang Diyos sa buhay niya. Apostle Paul, at paano siyang kinilos ng Diyos? Gusto niya rin magpatuloy, kaya alam niya, hindi ko pa nagawa, hindi ko pa naabot lahat. And that should encourage us. May ginawa ang Panginoon so pwede tayong magpatuloy. Huwag nating isipin na wala na tayong gagawin. So kasama yon yung ating pagsunod. Now, babanggitin ko lang ilang mga talata. Hebrews 12:14, kung wala daw kabanalan, hindi natin makikita ang Panginoon. Kaya hindi pwede, yung nagsabi lang kumikilala, ayaw mabuhay ng may kabanalan sa Diyos. Sa Romans 8:13, pag nabuhay ka sa laman, mamamatay ka, pero kapag sa Espiritu, pinatay mo yung gawa ng laman, ikaw ay mabubuhay para sa Kanya. Kailangan natin yung kapangyarihan ng Diyos. And alam nyo naman, sa Galatians chapter 5, may tinatawag na gawa ng laman at gawa ng Espiritu. Bunga ng Espiritu. Saan tayo doon? Ano bang lumalabas sa buhay natin? In fact, ang paalala sa 1 John chapter 2, kapag sinasabi mo daw na kilala ko siya, pero hindi mo sinusunod ng kanyang kautusan, ikaw ay sinungaling. Paano mo namang sasabihin kilala mo siya, ayaw mo namang sundin siya? So, ebidensya ng totoong pagkakilala, yung pagsunod. Ano daw ang katunayang alagad tayo ng Panginoon? John 8:31. Mga Hudyo na sumasampalataya na to. Pero ang sabi niya, if you abide in my word, you are truly my disciples. Kung magsisipanatili kayo sa aking salita, kayo nga tunay ko mga alagad. Patunay yun. Kayo yung ayaw sa salita ng Diyos, ni walang panahong makinig o mag-aral, tatanong ka ano ba yun? May nangyari ba sa buhay niya? Hindi Yun ang katibayan na alagad niya tayo. At again, warning, kasi kailangan natin ng balanse dito Isang talata, 1 John 3:9, ayaw natin magpatuloy sa kasalanan. 1 John 3:9, sa isang version sabi, no one born of God makes a practice of sinning, for God's seed abides in him and he cannot keep on sinning because he has been born of God. Ang pinanganak ng Diyos, hindi po pwede na magpatuloy siyang ginagawang kasalanan at masaya pa siya. Hindi May pagbabagong ginawa Diyos. Pero alam din natin, in contrast, 1 John 1:8, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Pag di mo naman inamin na ikaw nagkakasala, wala sa iyo katotohanan. Yun ang balanse. Ayaw mo sa kasalanan, pero pag ikaw nagkasala, alam mo rin, kailangan mong humingi ng tawad sa Diyos. So I think, ang verse na magbabalansin nito, 1 John 2:1. I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous.
Iyon ang concern ni Apostle John. Kung pwede lang, huwag na kayong magkasala. Pero alam niya, tao pa rin tayo. Pero kapag nagkasala tayo, meron tayong tagapamagitan, ang ating Panginoong Jesucristo. And so, hindi guarantee na tayo ay magiging perfect sa buhay na ito, pero ang Diyos ang makikipaglaban para sa atin, para magpatuloy tayong maabot yung gusto niya. Alam niyo, pangatlong katotohanan as we close this, napakabilis ng panahon, God's elect cannot be lost. Ang mga hinirang ng Diyos ay hindi mapapahamak. Bakit? Kasi nasa kamay tayo ng Diyos. Di ba yun nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo in John chapter 10, na siya ang Ama ay iisa. Nasa kamay tayo ng Ama, nasa kamay niya tayo, sino pang pwedeng umagaw sa atin? Wala. Kaya hindi tayo mapapahamak, hindi dahil sa napakagaling natin o nagpapatuloy tayo sa sarili nating lakas, hindi. Dahil sa Kanya na kumikilos sa atin. So, ang mga pangako ng Diyos, siguradong matutupad. Ang pagkilos ng Diyos sa atin, sigurado magpapalakas sa atin para makapagpatuloy. And siguro magtatapos ako sa talata sa John chapter 10 verse 27. Meron pa bang masihigit sa pangako ng Diyos? Sa talatang ito, tutuloy ka hanggang 30, sabi dyan, pinapakinggan ng aking mga tupang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Kaya nung binabasa ko to, meron pa bang mas hihigit pa sa pangako ng Panginoon? Siya nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, kasama tayo sa tupa niya. Hindi tayo mapapahamak, walang pwedeng umagaw sa atin, at secure tayo, sigurados tayo sa Diyos. Ano pang katatakutan natin? Mga kapatid, sana encourage tayo ng Panginoon patuloy na napakasarap lumakad sa ating Panginoong Jesucristo, sa banal na Espiritu, sa Kanyang mga salita, sa pagkilos niya sa buhay natin. Lalo tayong magliwanag nawa sa madilim na mundong ito. At hikayatin natin yung iba na magpatuloy sa Panginoon, huwag sumuko kung totoong tinubos sa Panginoon. At kung wala pang pagkakilala, tayong gamitin ng Diyos para magliwanag sa kanila